Know that. Hast thou utterly rejected Judah, as thy soul loathed Zion? Why hast thou smitten us and Continue our lesson on marriage. Well, nangyari? Okay. So, tuloy po natin sapagkat marami masyadong aspeto niyan. We can go on for 1 year about this topic. But we will limit ourselves to some topics which are very important. And ngayon, we will just to review some of the things that we have already ito pala, no? Ayun. Yun. Okay. So, what is true marriage? Ito yung mga pag-aaralan natin at gusto natin limit lang sa 7 na yan. Yung iba naikot na natin, subalit bibigyan pa natin lalo ng paikutan natin lagi yan. So, doon sa what's true marriage, meron pang secret wedding, no? Iba, naisip nila, ano ba yun? Pwede ba tayo secret marriage na lang? Hindi nila alam. Married na tayo. Yan. Or fornication, akala nila pagka yung nagkaroon na sila ng premarital relationship, para na rin kasal. Okay. So, what does the Bible say about that? Then, divorce, annulment. Inaaral ko na po yung annulment ngayon. Maraming aspeto po yan, lalo na sa Pilipinas, na meron tayong batas tungkol dyan. At may mga decision na yung Supreme Court tungkol dyan. Some of them are good decisions, some of them are against the Bible. So we also want to understand even our own laws. It's not necessarily biblical. Also about remarriage and about our church relationship doon sa mga divorced at saka remarried people. So, yan po ay kailangan natin na intindihin para tama ang ating puso ayon sa sinabi ng Panginoon. Now, minsan, i-reject natin yan dahil gusto natin yung gusto natin. Lalo na kung tayo yung tatamaan, ano? Bakit? Ano ba pakialam ng church? Ano ba pakialam ng Bible? We must understand that ang Panginoong Diyos ang siyang naghahari dapat sa ating puso at isip, sa ating buhay. Kaya kung hindi tayo makikinig sa salita ng Diyos, ay magkakaroon tayo ng problema sa fellowship. Kung sasabihin natin Kristiyano na hindi naman mawawala yung kaligtasan natin, still there is what we call a lost fellowship. Kaya kahit ligtas ka, wala ka namang maayos na pakikitungo sa Panginoon. Parang isang suwail na anak. Anak ka nga. Kaya lang, suwail ka naman. At meron pang isang aspeto po yan, yung 1 Corinthians 6:9, know ye not that adulterers, idolaters, effeminate, and shall not inherit the kingdom of God. So, nakalagay dun yung adulterers. Ngayon, kung may asawa na yung isang tao, tapos pinakasalan mo, then you go to, you belong to that category na you are an adulterer. Sabi, he that is divorced, if he is married, again, he commits adultery. So, pagka ganyan ang estado natin, nakalagay sa 1 Corinthians 6:9 that the adulterer shall not inherit the kingdom of God. So, merong conflict doon. Paano ba yun? Anong klase bang buhay mayroon ang isang nagkiklaim na siya ay Kristiyano, naniniwala siya sa once saved, always saved, pero adulterer siya, ayon sa kasulatan. Paano ba yun? You create parang isang bansa na merong constitutional crisis. No?
Hindi mo malaman ngayon. Ano ngayon ang estado mo? Pero, problema mo yon. Kasi tinuturo naman sa church na ito, ang katotohanan, tinuturo naman sa Bible, ayaw mong sumunod, ayaw mong maniwala. So, yan ay para doon sa extreme. Pero, yung mga nasa gitna niyan, maaaring hindi applicable sa atin lahat, yung extreme na yon. Yung mga nasa gitna niyan, pareho din ang ating sitwasyon. So, let's go to, this is already discussed last Sunday, that marriage requires the severance of family ties, and that marriage is an emotional, physical joining of two to become one. And sabi nga ng Panginoon, let what God has joined together, let no man part asunder. And this unity is indissoluble and inseparable. Sabi rin natin na ang marriage ay it is by consent and intention. No? So, meron akong isang nasagap na isang alam na natin na sitwasyon. And I'd like to bring it forth to you. Halimbawa, yung mga nagpapakasal para lang magkaroon ng American citizenship, marriage ba yon? 'Di ba? Alam natin yon. At siguro, ewan ko kung may mga kamag-anak tayong ganon or kakilala. So, gusto magkaroon ng US citizenship. So, papakasal tayo. Kunyari, fiancé visa. So, magkakaroon ka ng fiancé visa. Punta ka States. Doon, married ka. Of course, ngayon, medyo mahirap na kasi dapat may mga love letters. Yung mga consul, hinahanapan. Asan love letters nyo? Tapos, kailangan 1 year pa kayo magsasama ba? Hindi kayo pwedeng pagdating doon, divorce agad. Kasi ang style noon is, pagdating mo ron, kinabukasan, divorce na tayo. Don't touch me. No? So, is that marriage? What do you think, Mr. Gigi? Sa concept natin, Is it on the definition? Emotionally. Yes, emotionally and physically. Hindi nila kino-consummate eh. No? Pagdating doon, we live separate lives because I am only here not really as your wife or husband, but to secure you as citizenship. There's no intention really. So, hindi totoong marriage yun. Although, in paper, it's marriage. Diba? And any question about that? Okay. So, kaya natin isinama yon to distinguish ano ba talaga ang marriage. Diba? Ang marriage, there is an emotional, there is an intentional, there is a decisional, and there's a physical. Okay? Yun yung lahat na yun. There is a community. No? Although yung marriage na yan, by law, it's already a part of the community because it's a common law. Diba? Nagkakaroon ng part ang gobyerno. Pinapublish pa yan sa bulletin. No? Kaya dito sa atin, merong dati nilalagay lang sa embassy. Sino naman nagbabasa nun? Yung asawa nung isang tao nandun sa Pilipinas, pinablish sa Embassy of the Philippines sa Riyadh. Magpapakasal ito. Hindi niya alam hindi alam ng embassy, hindi alam ng is there any objection? Okay? So, ngayon, nagdagdag sila, nilalagay na sa website. So, ang dapat advice doon sa mga playboy na mga may asawa na pabling, no? Ay laging tumingin sa website ng embassy. Dahil doon makikita mo baka pinapublish na yung pangalan ng magpapakasal na naman yung asawa mo, yan. Anyway, that is a consideration and there is an exemption. The exemption is because God has given us or given the Jewish people, huwag kayong mag-aasawa ng hindi nyo kalahi, na hindi Jew. So, that is an exemption. Okay. So, let's go to Christian marriage. What is Christian marriage?
first of all, before we define it, we must say that pagan or non-Christian marriages are also marriages. Okay? It also binds a woman and a man as husband and wife. Like in Genesis 4:17, nagkaroon ng asawa si Cain. Nung nagkaroon, pagkatapos isumpa ng Diyos si Cain, dahil pinatay niya si Abel, nagkaroon siya ng asawa. So, hindi Christian marriage yun. Kasi yun ay marriage ng isang sinumpa. Pero, nakalagay pa rin sa Bible, Cain had his wife. Tawag pa rin wife. Kaya, asawa yun. Ganon din naman, Genesis 11:29, si Abram, ay nagkaroon na siya ng asawa bago pa siya tinawag ng Panginoon. Bago pa siya naniwala sa Panginoon. Bago niya pa nakilala si Jehovah, ay meron na siyang asawa. So, that is also recognized. At tinawag din siya na wife, Sarah, wife of Abram. Sarai, wife of Abram. Ganon din naman, Genesis 39:7, yung asawa ni Potiphar. So, asawa ni Potiphar, paano kinasal yon? Dedication kay Ra. Di ba? Dedication kay Faraon, yun ang Diyos nila eh. Ang Diyos nila, yung king, si Faraon. Sino kaya nagkasal doon? Pero tinawag na wife. At sabi ni Joseph, hindi ako pwedeng sumiping sa iyo sapagkat pinagkatiwala ng iyong asawa ang lahat sa akin, pati ba naman ikaw kukunin ko rin. Hindi ko magagawa yung kasalanan. Kasalanan. So, kasalanan, bakit? Kung hindi recognized na asawa yon dahil hindi naman Christian marriage, hindi kasalanan yon. Pero sinawag ni Joseph na kasalanan. Sa mga katwid, kahit hindi Christian wedding, kahit sa tribo yan, no? Kahit yan ay kinasal ng voodoo priest, or kung sinong klaseng kasal, ay asawa yan. Okay? Ganon din naman, meron pang isa. Sa halimbawa, John 4:18, nung na-meet ng Panginoon ang Samaritan woman, sabi, tawagin mo yung asawa mo. So, hindi Kristiyano yun. Di pa niya kilala si Kristo eh. Sabi, tawagin mo nga yung asawa mo. Anong sabi ng babae? Sabi ng babae. Alam mo? Hindi. Si Richie, alam mo yung sinabi ng babae? Ha? Wala akong asawa. Dalaga po ako. Diba? Ganun ang sinabi. Ay, hindi po, dalaga po ako. Yan. Totoo ang sinabi mo. Sapagkat ang nagkaroon ka na ng 5 asawa. Paano nalaman? At ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Alam na alam. Ang bihira. Paano niya nalaman yun? Propeta po pala kayo. There's no other way. Secret niya yun eh. Secret life niya yun. Pinakatago-tago niya eh. So, paano niya nalaman? It's really, thou hast had 5 husbands and the one that you are with now is not thine husband. So, paano siya nagkaroon 5 husband? That means, kinikilala ng Panginoong Jesucristo ang marriages na even non-Jewish marriages, even non-Christian marriages are true marriages. And also in other verses, there is Joanna, the wife of Chuza, supporter ng Panginoon yan. Si Joanna ay nagbibigay ng pera sa ministry ng Panginoon. Pero siya ay asawa ni Chuza of Herod's household. No? So, si Chuza, hindi mananampalataya yun. Pero wife, si Joanna. Okay. Si Drusilla naman ay asawa ni Felix
Sino si Felix? The governor na naguhukom kay Pablo. So, mga asawa rin yan. No? Kaya, at marami pang iba-ibang mga case. If we will read the Bible, if we will scour the Bible for who is the wife of who, ay makita natin na both are all marriages are recognized, no? And then we have the Christian marriage. Ito ay out of the reading of the Bible. I came up with this definition. Wala na naman, hindi ko nakita ito sa, although siguro magiging pareho kami kung saan man natin makita. We will have the same conclusion if we will read the same Bible. That Christian marriage happens when a man takes a woman in a vow or a covenant which is according to the custom of that country or community, and they vow between each other, taking God as witness, to be one. Yan. So, ang isang example dyan ay Ruth 4:7-13. Paano ba now, bakit ko tinatawag na Christian marriage yung Old Testament? Because they also believe in Messiah. Ang mga Old Testament saints believe in Messiah in another way. They don't call on the name of the Lord Jesus Christ. But they are Christians in a sense because they believe in Messiah. Okay? So, yun po ang ibig sabihin ng Christian marriage in this sense. Let's read Ruth chapter 4 verse 7-13. Sister Eunice, please. Luke chapter 4, verse 7. Now this was the manner in former time in Israel concerning redeeming and concerning changing, for to confirm all things. A man cut off his shoe and gave it to his neighbor, and this was a testimony. Tuloy. Therefore the kinsman said unto Boaz, Buy it for thee. So he drew off his shoe. And Boaz said unto the elders, and unto all the people, Ye are witnesses this day, that I have bought all that was Elimelech's, and all that was Chilion's and Mahlon's, of the hand of Naomi. Moreover, Ruth the Moabites. the wife of Mahlon, have I purchased to be my wife, to raise up the name of the dead upon his inheritance, that the name of the dead be not cut off from among his brethren, and from the gate of his place. Ye are witness this day. Okay. So, we have a custom. Nakalagay doon, ano? Sa verse 7, na this was the manner in former time in Israel. So, nagbabago din yon. In former time, ganito. After some time, iba na naman. Pero that was their custom, the plucking up of the shoe. No? Pagka meron kang gagawain, bibilihin, yun ang testimony, binunot na yung sapatos. Ayun na. Yun ang signal. No? Pag binubunot yung sapatos, ano pa yun? Sandal pa siguro yun. No? So, that is the custom. Kaya, sa ganung paraan, ay nagkaroon ng testimony na binibili ko na lahat ng pag-aari ni Mahlon. Kasama na yung asawa niya. So, parang yung pag-aasawa noon ay parang, ibang klase. Kinukuha ko na yung asawa nung isang patay to raise up his as kinsman redeemer. So, yan po yung ginawa ni Boaz. And he included Ruth, and this is the same as a vow. This is the same as a vow and a testimony or a covenant between him and this woman and the community. Nagkakaroon sila ng parang agreement. No? So, simula ngayon, lahat ng yung asawa ni Mahlon ay pinepurchase ko na. Actually, yung purchasing is not really binibili yung babae, kundi as kinsman redeemer. Kailangan nire-redeem. Yung redemption ang tawag doon. Redemption, no?
So that is in another sense, hindi binibili yung babae, kundi nire-redeem. Kasi nga, siya yung kinsman redeemer. So, ye are witnesses this day that I have bought all that was Elimelech's and all that was Chilon's and Malon's of the hand of Naomi. So that was the custom. So it happened, there was an exchange of sabi nung mga lalaki, ano yung sabi no? And all the people that were in the gate and the elders said, we are witnesses. So may mga witnesses. Merong testimony. Merong exchange of agreements. Okay? Asan yung agreement ni Ruth? Asa yung papel ni Ruth? Ha? Saan nakalagay dito na si Ruth ay nagsabi ng I do? Sa verse 13, nakalagay, so Boaz took Ruth, and she was his wife. And when he went in unto her, the Lord gave her conception. So the Lord is involved. But asan yung kay Ruth? Palagay nyo, asan? Yung? Brad Dolan? And she was his wife. O asan ano yun? Asan sinabi ni Ruth? Yun. Silence, consent. Silent consent. Hindi pumalag, pumayag, consent yun. So there is that pagdating sa mga kasalan during that time, merong ganong klaseng aspeto sa Old Testament, no? Na kapag hindi ka pumalag, hindi ka sumigaw na ayoko, ibig sabihin gusto mo. Tama ba? Yun naman nakalagay ito eh. No? Inila siya eh. Dinala siya sa bahay. Eh, sumama. Oh, di naman siya pinwersa. Diba? Nagsasalita na yung ano. Eh, pwede naman niya sabihin, di ako payag dyan. Oh. Nako, wag niyo ako sali dyan sa usapan niyo. Pwede naman. Kaso, hindi. So, that is, yun ang I do nung babae nun. Hindi na ngayon yan, ha? Ay, tatahi-tahimik kay ibig sabihin na ay gusto. Di ba? Pag sinabing ewan, ayun. Pag sinabing ewan, ibig sabihin gusto. Ayun. Alam ko na yan. Biblical yan. Okay. So, now, let's go to the next aspect, which is the vow. Ayun. Narinig namin kahapon sa isang preaching na this is the same as a vow na to take thee. Diba? Marriage vows. Diba? Pag ngayon, panahon natin, ang tawag natin dyan is the marriage vow. At meron pa ngang marriage covenant. It's not just a marriage contract. Sa mga secular, sa mundo, ang tawag dyan, marriage contract. Eh, ang contract pwede mong i-breach. Diba? Pero pag vow, iba yan. It takes on a higher category. And it is before God. At pag sinabi mong covenant, it's between a man, a woman, the community, and God. So, mas matindi yung covenant. So, if it is a marriage covenant, ngayon nga, meron ng mga movement na baguhin yung marriage certificate at gawaing marriage covenant para wala nang iwanan, wala nang divorce, wala nang lahat. Nakalagay dun, mismo sa marriage covenant, I commit myself not to divorce my husband or my wife. No divorce. Ang bihira, nakasulat doon sa marriage covenant. So, yan ang talagang matinding marriage. At yan ang talaga, palagay ko, kailangan yan. Na maintindihan natin na pag tayo ay nag-aasawa, ay ito na yun. Wala nang sulian to.
Kasi ngayon, ang nangyayari, ang iniisip natin may annulment naman May divorce naman So, okay lang. At hindi lang lalaki ang ganyan ngayon, pati babae. Pwede naman ako umuwi sa magulang ko Kaya, sige, I love you, pogi ka kasi. May trabaho ka naman, so okay na, sige, tayo na. Magsama na tayo. Tapos, tsaka na yung kasal. After 1 year, kung talagang nag-click tayo. Pag nag-click tayo, yan, sige, pakasal tayo. Minsan yung babae nag-i-insist sa panahon ngayon. No? So, pagka hindi, sila pa ang malakas loob, iwan kita. Naghahamon ng hiwalay tayo. Pag di nasunod ang gusto niya, hiwalay tayo. Lakas ng loob. Ang lalaki umiiyak. No? Aba, ito mo nga naman ang panahon Pero, if it is a Christian marriage, lalo na, sabi, pareho kayong Kristiyano. Kahit isa yung Kristiyano, naintindihan niya yung repercussions ng marriage. Actually, disadvantage yan sa Kristiyano. Dahil alam mo siya walang pakialam Yung hindi Kristiyano, hindi siya susunod sa Panginoon. Pero ikaw, bound ka. Kasi sinabi mo sa harap ng Diyos, I do. Para sa iyo, sacred yung I do na yun. Kahit sa kanya, hindi. Kaya, magdusa ka. Kung hindi mo siniguradong save pala yung papakasalan mo, magdusa ka. Pero, kaya kailangan prayer no? Bago magpakasal, prayer. Lord, sana po totoong save itong papakasalan ko. Lord, sana po. Hindi siya nagkukunwaring nagsisave-savean lang. No? Lalo na sa mga babae, kawawa mga babae, pag napepeke ng nagpapasave na lalaki. No? Pagdating na tapos ng honeymoon. Sige, balik na tayo sa Catholic Church. So, yun ang mahirap na sitwasyon. Numbers 30 verse 2. Naomi. Numbers chapter 30 verse 2. If a man vow a vow unto the Lord, or swear an oath to bind his soul with a bond, he shall not break his word. He shall do according to all that proceedeth out of his mouth. Yun. Gagawain mo ang lahat ng lumabas sa iyong bibig. Pag sinabi mong I do, for richer or for poorer. Ano pa? In sickness and in health. Till death do us part. Di ba kasunod doon? Hindi malam. Okay. Till death do us part. Pag sinabi mo yon, dapat totoo ka doon. Hindi yung repeat after me lang. Sumunod lang naman ako doon sa pastor. Wala naman sa puso ko yun Next, Exodus 20 verse 7. Mr. Gigi. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. For the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Yun, may consequence. The Lord will not take him guiltless who taketh his name in vain. Pagka ikaw nag-vow in the name of God with all the prayers, tapos sinaway mo yung vow mo, sinaway mo yung oaths mo, sinaway mo yung covenant, sinaway mo yung nandaya ka, no? The Lord will not take him guiltless. Hindi basta-basta mananahimik ang Panginoon Diyos. Kaya minsan yung mga tao ay nagkakasakit, namamatay, kakaroon ng kung ano-ano, hindi nila alam bakit. No? So, that's because of the Lord. Ecclesiastes 5, Sister Iya. Ecclesiastes 5:4-5. And thou vowest a vow unto God, determined to keep it, for he hath no pleasure in soul. He that which thou hast vowed.
better it is that thou shouldest not vow, than that thou shouldest vow and not be. Mas mabuti pa raw na hindi ka na nag-vow. Mabuti pa na hindi ka na Minsan yung distress natin, Lord, ligtas mo po ako doon sa gera na ito, andito ako sa loob. Sana hindi ako makita ng ISIS. Pag kalabas ako dito, i-dedicate ko ang buhay ko sa iyo, Panginoon. Maglilingkod ako sa iyo. Buong pamilya ko, Panginoon. Paglabas mong ganyan, ayos na. Wala na yung vow mo. Diba? So, delikado yon. Mas mabuti pa, wag ka nang mag-vow. Humingi ka na lang ng tulong. Huwag ka na magsabi ng, pag nalusutan ko tong problema na to, eto gagawin ko, Panginoon. Iahandog ko yung aking panganay sa iyo. Yan. So, may mga ganyan. Of course, it also has, in marriage also like that. No? Mas mabuti pa, di huwag ka mag-vow. Ibig sabihin, huwag ka pag-asawa. Kaysa magbabaw ka, tapos di mo naman pala intensyon na seryosohin lahat ng parte ng marriage vows na yun. Meron ka pang pa-aras-aras, meron ka pang pa-belo-belo, pa-kandi-kandila, tapos okay? So, sige. Then, paano nagbibigay ang consent ang babae? Yung si Ruth ay silence. Okay? Meron pa isa. Pag hindi ka umiyak, sa Deuteronomy 22:24, merong istorya doon binigay si Moses na pagka daw ang isang babae ay nasa siyudad at siya ay nilusob ng isang lalaki at siya ay katipan na ng ibang lalaki. Okay? Ito ay, ang premise nito ay betrothed na to be married. No? Engaged to be married. Tapos nakuha siya ng lalaking yon sa city, mamamatay silang dalawa. Yung isa dahil rapist, yung isa dahil hindi sumigaw. Nasa city eh. So, it is the duty of a woman to cry. To cry. And to make known to the people that she is objecting. No? To the point na kahit mayroong barrel or whatever, no? Kasi during that time, mamamatay ka rin naman eh. Kaya, i-risk mo na lahat para hindi ka makuha. But if you are in the city, but if you are in the field, hindi mamamatay yung babae. Kasi field yun eh. Kahit ano sigaw mo ron, walang makakarinig sa'yo. Diba? Yung bukid. Noon, ektarya yung bukid. So, sumigaw ka ng sumigaw doon. Kala lang nila ibon yung sumisigaw. Wala nakakarinig sa'yo. So, yung lalaki lang ang mamamatay kung nasa field. Pero pag nasa city, ganyan. This is about if the woman is betrothed. Not if a woman is not betrothed. If she is a damsel or a maid or a virgin, that is another story. Hindi siya betrothed. No? So, that is about Deuteronomy 22:24. Pero ang emphasis, ang pinag-usapan natin dito is yung kailan ba nagiging consensual? Kailan ba nagiging, paano ba din iniestima ng Biblia yung pumapayag yung isang babae? Yun. Okay? Another verse that we can see na nagbigay ng consent is the story of Rebecca in Genesis 24:58. Sa Genesis 24:58, sige, basahin natin. Sister Grace Ann. And they called Rebekah and said unto her, Wilt thou go with this man? And she said, I will go.
Yun, I will go. Yun, verbal sinabi. Sasama ka ba dito sa lalaking ito? Yung servant ni Isaac. Servant ni Isaac. Servant ni Abraham. Diba? Servant ni Abraham. Papakasalan siya sabi, may istorya siya eh. Sabi ko sa Panginoon, ilid mo ko sa tamang babae, yung tamang-tamang magpainom ng kanyang mga kamelyo. Tama-tama naman dumating yun. Sabi nung pamilya, this is of the Lord. Hindi tayo makaka-object. Talagang nagkatugma yung prayer at saka yung answered prayer. So, pati si Rebecca naniwala na siya nga ay binibigay na ng Panginoon sa isang tao. No? So, sabi niya, sama ka ba? Opo, sama ako. Yun. So, pagdating niya ron, naging asawa na siya. So, consent. And in 1 Samuel 25:40-42, ito naman yung kay Abigail. Basahin natin, Sister Bernadette. 1 Samuel 25:40. And when the servants of David were come to Abigail to Carmel, they spake unto her, saying, David sent us unto thee to take thee to him to wife. 41. And she arose and bowed herself on her face to the earth, and said, Behold, let thine handmaid be a servant to wash the feet of the servants of my Lord. And Abigail hasted and rose and rode upon an ass, with 5 damsels of hers that went after her. And she went after the messengers of David to the king's wife. Yun. Sumunod. Pinapakaon. Pinapakaon ka po ni David. So, sabi, sige po. Payag ako. Punta siya. So, naging asawa. So, that is consent. Dali lang manligaw, no? Pinapakaon, pwede. Mahirap na ngayon. Being a wife by force. Ito naman, matindi to. Sister Annabel. Deuteronomy 22:29. Then the man that lay with her shall give unto the damsel's father 50 shekels of silver, and she shall be his wife. Because he hath humbled her, he may not put her away on his days. Yan, okay. So, this is by force. Kumbaga, ni-rape to eh. No? Ni-rape, humbled. Pinuwersa. Pagkatapos, dahil pinuwersa, pero dalaga. So, ganyan yung ginagawa ng mga lumang mga Tagalog. Ewan ko sa Ilocos o sa Bicol, ganun di ba? May istorya ba sa Bicol na dinadahas tapos naging asawa? Hindi malam. Hindi ka pa ganun katanda. Alam ko sa Cavite ganun eh. Sa ibang bayan. Saan? Yun nga eh. Sino ba ang taga ibang bayan dito? Puro tayo Tagalog, no? So, yun. Yan, sa Israel, ganyan. Pagka ikaw ay nadahas, obligadong maging asawa ka na nung lalaking dumahas sa'yo. At babayaran. Pero, ang matindi dito, ang deterrent dito is malaki yung bayad ng lalaki doon sa tatay. Yun yung deterrent. No? Dahil pagka wala ka pang bayad, tapos nandahas ka, matindi consequence sa'yo. Ewan ko, walang nakasulat. Pero, hindi ko pa nabasa yung nakasulat. Pero yun, kailangan magbayad ka ng malaki. No? So, hindi basta-basta din yun. Hindi pwedeng ma-divorce. Tsaka hindi na pwedeng ma-divorce. No? All the days of your life, bawal ang divorce dyan sa ganyang klaseng paraan ng pagkuha ng asawa. Okay. Hindi, kaya nga niya dinahas, gusto niya eh. So, parusa ba yun? Ginusto. Okay. So, meron naman tayo naririnig na
And they live happily ever after eh. 'Di ba? Yung pinwersa. Ano yan? Ang tawag doon? Tinanan. No? Pupunta lang kunyari doon sa isang party, yung pala sa iba na pupunta. Katapos gano'n na. So, uuwi na ba sa bahay? Ano na? Okay, so ganyan. So, our next question is fornication marriage? Ito. If a man entice a maid that is not betrothed, so iba yan dun sa kanina, no? Yung kanina, yung puwersahan, that is Deuteronomy. Diba? So, iba yan. Ito naman, Exodus. So, sa Exodus, meron sinabi ang Panginoon na kung meron daw enticement, kumbaga, seduction. Niligaw-ligawan, inofera ng ginto or whatever, I don't know how is the enticement during those times. Betrothed na yan. And, na-convince niya. Ha? Not betrothed. Tapos na-convince niya. Sige. Girlfriend na kita, boyfriend na kita. Pagkatapos, ano mangyayari? Tay, may nangyari na po sa amin. Anong gagawin ng tatay? Kung yung tatay ay ayaw, na ang desisyon nandun sa tatay, no? So, not necessarily asawa agad yun. Porket nagkaroon sila ng relationship. Hindi asawa pa yon. Kasi pwede pa tumanggi. Kasi ang pagiging asawa is the father will endorse, will agree. So if the father agrees, then matutuloy yon, magkakaroon ng ceremony or whatever kind of continuation in marriage. Pero not necessarily na nakuha ka that is marriage. So fornication is not marriage. Okay? So isang example lang yan, marami pang ibang example that fornication is not marriage. Then we have this. Sabi ng mga disciples, his disciples say unto him, if the case of the man be so with his wife, it is not good to marry. Nung sinasabi na ng Panginoon yung tungkol sa divorce, that it is because of the hardness of the heart, and that it is not the intention of God in the beginning, but it is the intention of God that once you are married, you are permanently married, and as long as both of you are alive. Napunta yung conclusion ng mga disciples na nakikinig, hindi pala magandang mag-asawa. Hindi pala maganda kasi wala yan eh. Biglang yun ba't kaya napasok yon sa isip ng mga disciples? Palagay nyo? Masama experience nila sa kanilang mga asawa? Yun ang nangyayari ang nangyayari kasi sa Pharisees, no? Merong dalawang school of thought na yung isa, sabi niya, pagka may uncleanness or hindi mo na gusto yung asawa mo, divorce mo. Sabi ng Panginoon, hindi yan ang intention. Because kasi kayo, matigas puso nyo, kaya ganyan ang pumayag si Moses. Pero in the beginning, hindi ganyan. Nung na-realize nila na superior yung law na ibinibigay ng Panginoong Kristo kesa doon sa law ng pagpayag ni Moses sa divorce, yan ang napunta ang conclusion nila. It is not good to marry. Hindi niya sinasabing huwag magpakasal, kundi huwag nang mag-asawa. No? Di mabuti pala huwag nang mag-asawa. Ang sagot ng Panginoon, that is not for all men. Hindi para sa lahat yan. No? Merong kayang makatiis. They are made eunuchs by birth. They are made eunuchs by men. They made eunuchs of themselves. But it is not for all men.
Yun ang sagot ng Panginoon. So, may sagot din si Paul sa 1 Corinthians 7, 1, 2. Sister Evelyn? Yan yung favorite verse niya, ano? Favorite verse ko yan dati. First Corinthians 7:1-2. Now concerning the things whereof he wrote unto me, it is good for a man not to touch a woman, nevertheless to avoid fornication. Let every man have his own wife, let every woman have her own husband. Yun. Okay. So, it is good for a man not to touch a woman. So, pagka ikaw binata pa, parang iniisip-isip mo, parang tama si Paul. Until you met the love of your life. No? That's the time na parang mali si Paul. Parang verse 1 para sa akin. Ay, hindi, verse 2 pala ako eh. So, dati verse 1 ako eh. Nung nakita ko si Luz, naging verse 2 ako. Yan. So, nasa sa mas mabuti talaga, no, for the glory of God, na i-dedicate natin ang buhay natin at lahat ng activities natin para sa Panginoon. But nevertheless, to avoid fornication, there are some people na hindi talaga pwede, hindi kaya. So, yun. Pero kung lagi kang inaayawan, di verse 1 ka na lang for life. Gusto mo maging verse 2, walang magkagusto eh. Di verse 1. Ha? Silent ka na lang. Pag nanligaw, ka na sasagot ha. Okay. Okay, so ito yung na-discuss na natin at ito na yung next lesson natin. Tapos na tayo. Ang next lesson natin is Deuteronomy 24:1. Because in Deuteronomy 24:1, it seems that Moses gave a permission for divorce.